Diba? Ang angas. So, huwag niyo sabihin na hindi matitrigger ang inner child niyo sa ganyan. Ganda, di ba? Yo, kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. Hello mga 90s! Welcome back sa ating channel. This is Jay again, ang inyong host, isang legit 90s kid. For this episode, we will be transforming Optimus Prime. Same lang sila actually ng transformation ni Ultra Magnus. This is actually a knockoff of the Studio Series Transformers. If nakafollow kayo doon sa Blue app ko, nasa showcase ko to. This is around 700 plus, pero dahil merong merong coupon and meron ako mga discounts, nakuha ko lang siyang around 500. So sa previous videos ko, nakapag-unbox na ako nito. Kung gusto niyo makita yung box, ang cool nitong dalawa. They're on a separate video each. Pwede niyo panoorin yung previous videos ko. So again, ang angas, ang forma. For now, we will just transform this, and may mga konting tips and tricks para maiwasan yung damage ko sakali mang dina-transform nito. Kasi hindi to basta-basta dina-transform. I could say na hindi pambatang toys to dahil sa complex ang transformation sequence ng each of these models. So yan, recently ko lang nalaman na, akala ko recolor lang to. Actually, technically recolor lang to. Pero recently ko lang nalaman na si Ultra Magnus is actually the prerequisite form of Optimus Prime. Earlier concepts, ang balak nila is si Optimus Prime to. Kumbaga, if I'm not mistaken base lang to sa mga napanood ko, si Ultra Magnus is supposed to be like pre-form of Optimus Prime. And then, si Ultra Magnus is actually an armor. May armor lang siya, kaya siya nagiging Ultra Magnus. Tapos nung yata, nag-evolve siya into Optimus Prime. So, Ultra Magnus and then Optimus Prime. Pero nagkaroon yata ng mga parang changes. Minsan, si Optimus nagiging brother ni Ultra Magnus. Or minsan, consider as brothers ang turingan nila. Pero, yun nga, ang reason kaya ka makahawig ni Optimus Prime si Ultra Magnus initially is dahil si Ultra Magnus is a former or pre-Optimus Prime form nitong current Optimus Prime natin alam. Ang talagang bibilin ko actually is si Ultra Magnus. And this Optimus Prime that I have here is actually, tinesting ko muna baka mamaya may sira or damage. Dinouble check ko. And syempre, kunwari lang yun, gusto talaga natin testing yung kung paano transform to. Pero ipapamigay ko actually to. This is a gift. And isang reason rin kaya ginagawa ko to is para may guide siya kung paano i-transform si Optimus Prime. So, ayan. Si Optimus yan, si Ultra Magnus. Same lang silang transformation sequence. Pero gagawa rin ako ng separate video para kay Ultra Magnus. So, ayan. Check lang natin. So, yan ang front-facing itsura ni Optimus Prime. Ayan. I was not really expecting this to be this good. It looks almost like the original version in my opinion. Base sa mga nakikita ko. Ayan. Ang difference lang is wala siyang Autobot logo here. But check it out. Mabigat siya, sturdy siya. Compared sa mga masterpiece versions ng Transformers, this is actually quite heavy. Siguro dahil dito sa diecast. Actually, parang hindi ito yung diecast May something dito sa loob nito na nagpapabigat. Ito yata. I think it's the legs, this one. I think this is the diecast metal or something. Oo, ito yata. Kasi mabigat siya And then balance siya Hindi siya basta-basta natutumba. Oo, yan Diba? Naging steady siya dahil dito yata sa legs. I presume these are the diecast metals or diecast part. And then, ang dami nagrereklamo na bakit daw ganito yung yung likod niya is may backpack. Nope. I think na ang ganda actually, ang angas ng tingnan ng backpack na to. Hindi nyo na kailangan itong tago kasi it makes the toy more robot-like in my opinion. Kung itatago mo to para magiging cartoon na siya, pero pag gantong version na may backpack siya, ang angas tingnan. Parang weapon nga to, parang lalagyan ng weapon or something like that. So yan, ayan si Prime. Dahil lang, kunin ko lang ang weapons niya. So, ayan, ito yung box niya pala. So, kunin natin weapons niya. Andito lang sa loob. Ang angas actually ng image. Ginawa ko actually yung wallpaper to sa cellphone. Actually, yung sa kay Ultra Magnus.
Pero ayan siya. Ito pala, pag ina-unbox nyo, just a reminder, baka mamaya, malaglag nyo to. Hindi siya nakakabit dito directly. Kaya may chance na baka malaglag nyo. So, ingat-ingat na lang. Akala ko dati wala siyang matrix of leadership. Tapos nung kakatingin-tingin ko, meron naman pala siya. Nalaglag ko lang dito sa kwarto ko. Ayan ang matrix of leadership ni Optimus Prime. Ang cool, di ba? Ayan. Kaya lang mas maganda yung actually version ni Matrix of Leadership nung masterpiece na Hot Rodimus ko. Which is gagawin ko ng review rin. And then natin weapon niya. Axe. Ayan. Alam ko yung axe na uso lang yan sa movie version ni Optimus. Pero originally, kung G1 fan ka, alam ko, as far as I remember, yung walang weapon na axe si Optimus. Gun lang ang pagkakaalala ko. Baril lang niya. Ito yung baril niya actually. Unlike sa mga alam ko nalagyan na ganito, usually naka-tape siya. Ito mga ito hindi naka-tape. So again, pagka in-unbox nyo, make sure na ingat-ingat, baka malaglag yung parts or mawala nyo. Akala nyo kulang, hindi nyo alam, nalaglag nyo lang pala or something like that. Here's the gun. And then, eto pala, nung nilagay ko rito, kinabit ko. Ayan. Sakto siya actually. Maganda. Sakto yung fit niya. Yan na. Ayan. Maangas siya tingnan. So, yan. Pag kinabit yan, nung tinanggal ko, ingat-ingat na lang kasi eto, medyo nag-split sila. Naghihiwalay ito. So, sakto siya, pero use it with care still, okay? Lagyan natin isa. Unang kabit natin is yung Matrix of Leadership. Matrix of Leadership. Yan. Push mo lang konti. And then, it would fit snugly. Ayan ang Matrix of Leadership ni Optimus Prime. So, isara lang ganyan. Sakto yan. Ayan. Saktong-sakto kay Optimus. Gagamit ako nito. Bumili ako nitong tools na to. Kasi kailangan yan pagka yan nagko-collect kayo. Recently na-realize ko, kung gusto nyo maprotektahan yung collection nyo, eto, tools na gamitin ninyo. Ayan. Kay Optimus. Kompleto yan. Isang set na yung binili ko. Yung actually itong pangliha sa actually regular sandpaper to, and na-realize ko hindi pala yung dapat gamitin kasi may chance na masira yung plastic. I-unbox ko pa yung isa. So, stay tuned sa unboxing ko nung talagang pang sand ng plastic. Kasi sobrang hard siya on plastic, nasisira, nadadamage yung plastic. So, dapat light type of sandpaper ang gamitin or sanding material lang ang gamitin. So, eto, ilagay muna natin yung gun niya. Take note, dahil nga sakto-sakto to, akala nyo hindi kasya yan eh. Parang mahirap ikabit to, tingnan nyo. Parang mahirap ikabit yung gun niya. Mahirapan kayo. Parang hindi siya sakto, di ba? O, di ka loko. Parang hindi sakto. Pero kailangan nyo lang i-push ng konti. Saktong-sakto yan actually. Mag-a-adjust kasi yung plastic. Ayan. Tingnan niyo. Oh, hindi siya maluwang. Sakto siya. And wag rin kayo matakot na masira yung plastic dyan kasi ano lang yan. Nag-a-adjust yung plastic dahil hindi naman siya tipong solid talaga na nakakabit. Or solid na kumbaga parang flexible kumbaga. Ayan pipitikin natin. Ang ganda ng pagkagawa. Hindi siya tipong maluwang may cables or wala. And then, tingnan nyo ang gaano kaangas to. Ang gandang tingnan. Lalo na pag nagpipicture kayo. Kung naka-follow kayo doon sa account ko sa Black App. Ang ganda ng images once na kinonect nyo na to itong blast effect niya. Ayan tingnan nyo. Lalo nyo pag nagpicture. Ayan Kasi, ayan tingnan nyo guys. Diba? Ang ganda. Ang cool ng blast effect. Ang reason ko kaya kinuha ko to is, nahirapan ako actually pag alis dito dati. Ayan So, yan, ganyanin nyo lang. Mag-apply lang kayong proper force. Huwag kayo matakot. Hindi yan masisira. Pero yun nga, huwag nyo naman biglain. And then, itong kamay, dapat sakto nyong
i-fix. Ayan o, tingnan nyo nakaharang o. Yun o. Ipapasok nyo dun actually. Parang mahirap ipasok dun eh. Pero yun nga, dapat konting ingat lang. Ayan. Dapat ganyan ang itsura ng kamay para may sakto dito. Dahil nga, fit na fit siya, kailangan yung gawing square talaga yung shape. So, ganyan lang yan. Then, ganyan. So, yun. Kung napansin nyo, meron siyang parang bakal na humaharang doon. Minsan may ganon, pero hindi kay Ultra Magnus wala siyang ganon. Parang bakal na nakaharang. Pero yan, sumakto siya. Tingnan nyo. Ayan. Fit na fit siya. So, again, may chance na kailangan yung gumamit ng ganito. Hindi ito matalim actually. Ayan, hindi yan matalim. Para ma-protectan yung plastic nyo. Kasi kung regular kitchen tool ang gagamitin nyo, may chance na ma-damage itong mga to. Yan. Masisira pa yung collection nyo. So, ikabit lang natin tong axe nya. Ayan. It fits perfectly fine. Snug. And yan o. Move ko. Hindi natatanggal, hindi maluwang. Yan. I-post ninyo lang as you prefer. And yan si Optimus Prime with his axe. Ayan. O. Diba? Ang angas. O. Huwag niyo sabihin na hindi matitrigger ang inner child niyo sa ganyan. Ganda, di ba?